Maalab na pagbati, Pilipinas. Napansin niyo ba ang pagkalat ng mga deepfake videos laban sa ilang kandidato para siraan sila? Ito yung mga ine-edit na video gamit ang AI o Artificial Intelligence para palabasin na mukha ng mga kandidato ang nasa video kahit hindi naman. Next level na fake news, di ba? Kaiba sa mga nagdaang eleksyon, napansin ng grupong Computer Professionals Union na for 2025, isang red flag ang paggamit ng ganitong teknolohiya para magpakalat ng disinformasyon. So ang mga nakita na naming tinarget na mga deepfake videos na ito, ang Kabataan Party List, ang Bayan Muna Party List, na ginagamit nila ang mga peking video na ito para mabago ang public perception sa mga individual at organisasyon na ito at ma-discourage sila na piliin sila sa paparating na eleksyon. Sabi ng election watchdog na Contradaya, ginagamit ang ilan sa mga lumabas na deepfake videos para magpakalat ng red tagging na ngayong 2025 ay itinuturing na ng COMELEC na violation sa election campaign. Alinsunod ito sa inilabas ng COMELEC na resolusyon na nagbabawal na bansagang subversibo o terorista ang mga kandidato o partido. Hindi raw nagiging patas ang pangangampanya kapag may mga ganitong galawan. Sa katunayan, ang red tagging ng kandidato ang nakitang #1 election violation sa unang buwan ng pangangampanya para sa 2025 elections. Ito ang lumabas sa report ng Contradaya at Vote Report PH. So itong ganitong klaseng red tagging, pagdadalhin natin sa antas ng halalan, delikado ito sa mga kandidato at sa mga party list group na nare-red tag. Kaya ito hindi lang isang forma ng human rights violation. Sa usapin ng paglaban sa disinformasyon, masasabi natin na red tagging is the highest form of disinformation. Aabot sa 64% ng mga kasong na-monitor ng grupo ang red tagging o ang pag-aakusa na miyembro o konektado sa armadong revolusyonaryong puwersa ang isang tao o grupo. Sinundan ito ng iba pang forma ng paglabag sa election guidelines gaya ng illegal campaigning, vote buying at iba pa. We welcome yung resolution ng COMELEC sa tinatawag na labeling. Bagamat wini-welcome natin ito, ang hamon natin sa COMELEC sana seryosohin ang implementasyon at talagang may masampulan na talagang violators. Bakit nga ba forma ng pandaraya ang red tagging sa panahon ng eleksyon? Ang problema kasi sa red tagging, bukod sa human rights violation, ito ay disinformation din. Minsan may tendensya talaga na boboto yung tao dahil akala nila totoo yung mga nababasa nila. By association, nandun din yung element ng chilling effect. Minsan madi-discourage yung ordinaryong tao. So may ganung elemento ng takot din. Kaya yung chilling effect talaga malawakan yan sa usapin ng red tagging. Isa sa mga ni-red tag gamit ang deepfake video, si ACT Teachers Representative Franz Castro na matagal nang nakararanas ng red tagging. Well, talagang lumagpas na kumbaga gumamit pa talaga ng AI, deepfake talaga yung red tagging na tingin natin ang mga gumawa nun ay talagang obvious naman. Mapanganib ito dahil unang-una doon sa community na pinupuntahan namin. No, na naharas, natatakot. Kaya talagang sa aming mga nagkakampanya, mga progressive organizations, talagang ingat na lang, no? Dito sa mga nagagawang mga red tagging na ito. Pero syempre, magpo-pushback kami sa mga nangyayari. Sang-ayon si Castro na dapat mas maging seryoso ang COMELEC sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng deepfake videos, ng red tagging at pagpapakalat ng disinformasyon. Maparusahan sila dahil red tagging is bad. Red tagging ay hindi dapat nangyayari yan sa supposedly demokratikong pamamaraan ng pagpili sa eleksyon, pagpili ng mga iahalal. Sa huli, paggamit man ng teknolohiya o tradisyonal na paraan para mang-red tag, giniit ng mga grupo na agad dapat maparusahan at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng red tagging dahil banta ito sa seguridad, kalayaan at buhay ng biktima. Isang konkretong hakbang o affirmative action para itigil yung red tagging ay mapanagot yung mga nangre-red tag para kahit sila ay nasa gobyerno, kahit sila ay pinupondohan para lang mang red tag, i-rethink nila yung kanilang masasamang gawi.